Hindi lahat ng ngiti magaan ang dinadala. Hi! Ako si Jeko. Malapit na ang Pasko at ang dami nagsasabi na dapat masaya ang lahat. Pero alam natin, hindi ganon para sa lahat. Wala akong dalang regalo ngayon. Wala akong pera para mamigay. Ang meron lang ako, yakap. Habang nakatayo ako dito, marami akong naririnig na katanungan. Habang nakikita nila ako, naririnig ko ang mga sinasabi nila. Mabigat ba yung Pasko mo? Kaya naisip ko, kung wala kang regalo, kaya mo pa rin magbigay ng yakap. Kaya gagawa ako ng placard para may lumapit sa akin at doon magsimula ang kwento. So, dapat hindi tayo magkakamali dito. Pangit na nga yung sulat ko, tapos magkakamali pa. So, another illustration board yung bibili natin. Hindi naman ako kagalingan pagdating sa mga lettering, pero bibigay ko yung best ko para dito. Pagkalabas ko ng bahay, may nangangaruling, may tugtog ng drum and lyre, may mga batang nagsasayaw ng flags. Ramdam mo na, Pasko na talaga. Pagkatapos nun, dumiretso na ako. May lugar akong pupuntahan. Doon ako tatayo, hindi para magsalita, kundi para mag-antay. Tingnan kung may lalapit at kung may yakap na mangyayari. Hindi madali tumayo lang sa gitna ng kalsada, lalo na kapag wala kang ginagawa, kundi maghintay. May mga ngumiti, may mga umiwas, may kunwaring hindi nakita. Salamat po. Salamat po. Ramdam ko, kailangan nila yon. Minsan, isang simpleng yakap lang, sapat na para maramdaman ng tao na may nakakaalala. Sa moment na iyon, narealize ko, kahit wala kang pera o regalo, may paraan para magparamdam ng Pasko. Isang yakap lang,
Isang oras lang, nakakaabot na. So ang hirap lang, meron na tayo na yakap, pero ang hirap pala ng ganitong social experiment kasi yung iba binabasa lang, hindi naman nila alam kung ano mali nila, di ba? So na-appreciate ko rin yung mga tumitingin din na matagal, yung gusto nilang yumakap pero hindi sila makayakap kasi di ko alam kung nahihiya sila sa mga tao. Pero etong itong experiment na to is para, ma-express nila yung love nila using dito sa placards na dala ko. So let's see kung sino pa yung susunod na yakap. So nagsimula kami mga bandang alas 5, mga 5:10 or 5:15 ganun, mga 5:20. Ngayon, anong oras na, mag-alas 6 na. And kung ano yung nakita nyo, sino yung yumakap sa amin, ayun pa lang, yun yung mayakap sa akin. So ngayon, ang dami nagtitinginan, curious sila, ang dami picture. Kakapin nyo ako! So, change location tayo. Nandito na tayo sa simbahan, guys. Ayan, nakakalabas lang nila. Let's go. Lumipat tayo dito sa simbahan kasi karamihan sa mga nagsisimba, sila yung may bitbit na mabibigat. At ngayon, kakatapos lang ng simbang gabi. Sakto lang habang palabas sila. Grabe, sobrang dami nang yumayakap sa akin dito. Halos hindi ko na mabilang. Nakakatuwa lang kasi sa bawat yakap, iba't iba ang kwento at energy. May mga tawa, may mga konting hiya, pero lahat sincere. Dito ko na-realize, minsan ang Pasko hindi tungkol sa dami ng regalo o sa pera. Tungkol to sa mga simpleng moment na nagdala ng saya at connection sa tao. Sa gitna ng lahat ng yakap, may isang eksena na hindi ko agad napansin. Kanina pa siya nandun, tahimik lang. Hawak niya yun. Hindi ko alam kung para kanino. Hanggang sa lumapit siya sa akin. Puro pastries po. Maraming salamat po ah. Thank you po, thank you. God bless po. Salamat bro. God bless. Merry Christmas. Isang tanong lang yung nasabi ko. Okay ka lang ba? At doon na siya umiyak. God bless po. Okay ka lang? Okay ka lang? Why? Okay ka lang?
Okay lang yun, okay lang. Sige lang. God loves you. Nakita mo tong word na to, si God nagpaano niya ito, nagpakita sa iyo. God bless you more. God loves you. Always mong tatandaan yun, ha? Salamat. Thank you. Merry Christmas. God bless. Merry Christmas po. Hindi ko in-expect yon. Isang tanong lang, bumigay ka agad siya. Hello. Hindi mo kayakap lang po yan. Sige lang, sige lang. Gusto ko Merry ng lambing. Christmas. Gusto ko God ng bless. lambing. God bless. Group hug daw po. Group hug tayo, group hug. Group hug daw kaya. Thank you, thank you. Ano pa, Thank you po. You made my day. Oh, thank you so much. Nakita mo to, si God nagpaano na ito sa'yo. God loves you. Thank you po, thank you. Papa, thank you. Merry Christmas. Merry Christmas. Hindi lahat ng Pasko masaya. At okay lang yon. Hindi rin lahat may handang regalo. Pero lahat tayo may kakayahang umunawa. Minsan sapat na yung huminto para makinig. Minsan sapat na yung may umakap. At minsan doon mo mararamdaman, buhay pa rin pala ang pag-asa. Kung mabigat man ang dala mo ngayong Pasko, sana maalala mo, hindi ka nag-iisa. At may mga taong handang makinig kahit tahimik lang. So ayan guys, kakauwi ko lang ng bahay and ayan, sobrang happy lang ng nangyari kanina. Super blessed lang na ng mga nangyari at meron pang mga umiyak and also sobrang, alam mo yun, naririnig ko yung mga sinasabi ng mga tao na gumaan din yung pakiramdam nila. And nagpapasalamat din sila sa akin dahil nakita nila yung word na yon. At ayun, gusto ko lang rin magpasalamat sa nagbigay ng crinkles. Ayan, kay nanay. And di ko alam kung ano yung pangalan niya, di ko na natanong. But ito daw yung pangalan ng brand nila. Wala, nakita lang nila illustration natin. And ayun, binigyan ako netong crinkles and nakakatuwa kasi na-appreciate tayo ng mga tao sa simpleng bagay na ginawa natin. May mga ganong tao na handang magparamdam din ng pagmamahal ngayong Pasko at magparamdam din ng kasiyahan ngayong Pasko. So ayan, maraming salamat po sa Blake. Ayan. Guys, kung gusto niyo ng mga pastries, dahil ang pagkakaalam ko gumagawa daw sila ng pastries, mag-order na kayo sa Blake. Hanapin ko yung FB page niyan and ipa-flash ko na lang sa screen. Ayan, please follow and share niyo na rin yung page nila. And supportahan natin tong break na to. Si nanay ang may gawa nito. So ayan, imbis na mapagod ako ngayong araw dahil sa ginawa natin, ang naramdaman ko, mas na ramdaman ko yung pagmamahal ng mga tao ngayong Pasko. Hindi man ganun ka-grande yung ginawa natin. At kung titignan nyo, maliit lang na bagay yon pero sobrang laki talagang impact sa mga tao. So maraming salamat po sa inyo, sa mga patuloy na sumusuporta din sa mga videos natin. Alam nyo, habang ginagawa ko to, na-realize ko, hindi lahat ng kwento ng Pasko tungkol sa regalo. Hindi lahat may pera o handa. Pero kahit simpleng yakap lang, kahit oras lang, may epekto na sa tao. Nakakatuwa rin kasi kahit ganito, nakikita mo pa rin yung mga taong may diskarte sa buhay. May sipag, may tapang. Kahit may problema sa pamilya, o kahit mahirap ang buhay, hindi sila nawawalan ng pag-asa. Sa totoo lang, mas marami ako natutunan sa kanila kaysa sa naiisip ko. Pasko pala, hindi lang tungkol sa saya natin, kundi sa kung paano tayo makakakita at makakakonect sa iba. Hindi ko alam kung natulungan ko sila, pero ang alam ko, hindi sila nag-iisa noong mga sandaling yon.